Lumabas ang mabigat na dadaanan ng Gilas Pilipinas sakaling hindi nila makasama sa hanay si Justin Brownlee. Bunga ng problema sa kalusugan na kinakaharap nito. Binuhay naman ang ating mga kababayan ng usapin ng naturalization ni Benny Boatwright dahil kay Justin. At si Christian Standhardinger, sinasabing target ng mapanuksong mata ng TNT Tropang 5G ni Coach Chot Reyes. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang tweet ni Dadin Quinito Henson, nasagot ang lahat ng katanungan tungkol sa estado ni Justin Brownlee. Ang dahilan, bakit hindi niya kinayang samahan ng Meralco Bolt sa EASL. Ayon kasi sa tweet ni Mr. Quinito Henson, may iniinda itong pneumonia. Kaya naman lubhang nababahala o lubhang nakakabahala ang kanyang kalagayan. Kung bakit, narito ang ilang dahilan. Tutukan natin si Dadin Quinito Henson sa kanyang official Twitter or X account. May balita mula sa kampo ng Ginebra at EASL na si Justin Brownlee ay kasalukuyang may pneumonia. Sana gumaling na kagad siya. Nakatakda siyang maglaro hindi lang sa Meralco Bulls para sa EASL, kung hindi nakatakda rin siyang maglaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asia Qualifying Window mula November 28 hanggang December 1. Pati na rin sa Southeast Asian Games na gaganapin mula December 13 hanggang 19. Sa mga ka-playoffs, ang rason bakit nakakabahala na may pneumonia si Justin sa kasalukuyan is hindi lang ang EASL at ang Meralco, kung hindi ang nakatakdang pagsagupa ng Gilas sa SEA Games at sa World Cup qualifiers. Dalawa po yan ha. Dalawang mahahalagang torneo na dapat andun siya. Hindi siya dapat mawala dyan dahil mahihirapan ng Gilas or delikadong mabasag kagad ang hanay or pangarap ng Pilipinas na makita silang muli sa susunod na World Cup na nakatakdang ganapin sa Qatar sa taong 2027, di ba? Siyempre, unang window pa lang naman yan. Pero ang mabigat kasi dito mga ka-playoffs, nasa group of death ang hanay ni Coach Tim Cone, ang Gilas Pilipinas. Andyan ang New Zealand at Australia. Katulad ng malimit nating sinasabi, okay pa yung Guam bagamat hindi rin tayo dapat pakakumpiyansa dahil nagpa-practice din sila. Pero yung New Zealand at Aussie, iba po yun. Delikadong kalaban po talaga yun. Sinabi nating delikado dahil alam naman ng lahat ng buong bayan at maging ng kalaban ng Gilas na si Justin ang main man ng kanyang grupo. Bukod syempre kay Jordan Clarkson, naduda tayo kung kaya niyang masamahan ng Gilas sa World Cup qualifiers dahil sa kanyang commitment sa NBA, di ba? Subukan nating alisin si Brownlee mga ka-playoffs dito sa Gilas. Makikita natin kung gaano kahirap ang dadaanan ng grupo. Yun Okay, andyan si Ange Kwame. Pero aminin natin, iba yung Brownlee talaga. Magaling din si Kwame walang duda yan. Pero yung kalibre ng isang Justin Brownlee, yun ang mahirap mawala sa kanilang hanay. So hopefully, maging okay ang lahat. Dahil kung hindi, magbabago magiging kampanya ng Gilas Pilipinas dito. Bunga ng kasalukuyang lagay ni Justin Brownlee na alarma or nag-alala ang basketball fans. Sa kanilang pahayag, lumutang ang pangalan ni Benny Boatwright. Si Benny na nakabinbin pa rin ang application ng kanyang naturalization sa Kongreso, bunga ng napakaraming issue. Narito ang kanilang paglalahad. Tutukan natin ang mga netizen sa ilalim ng pahayag ni Dadin Quinito Henson sa kanyang official Twitter or X account. Mga ka-playoffs, ang sinasabi ng ating mga netizen, partikular si Nagada. Ito sabi niya kaya dapat pabilisin ng SBP or Samahang Basketball ng Pilipinas ang proseso ng naturalization ni Benny Boatwright. Hindi lang po si Nagada mga ka-playoffs si Carl the Butcher. Sinasabi niya, available ba si Benny Boatwright? Pangatlo, si Franklin Dalmacio Montes. Sinasabi niya dito, sir, kailan kaya matuloy ang naturalization process ni Benny Boatwright? Ilan lang sila mga ka-playoffs sa mga nagtatanong tungkol dito sa lagay ni Benny Boatwright. Sa lahat ng katanungan na yan mga ka-playoffs, walang naisagot si Dadin Quinito Henson or yung proseso mismo ng naturalization. At tama sila, kailangan mapabilis ang proseso kay Benny para mapalitan niya si Brownlee sakaling may ganitong rason. Yung hindi siya pwede dahil may iniindang karamdaman, di ba? May hadlang para makasama siya sa hanay. Ang problema, yung kongreso natin mga playoffs, sobrang busy nila Andyan ang mabigat na flood control projects ng DPWH. Grabe yun At maunawaan natin yun dahil sobra-sobra naman talaga ang kinurakot ng mga politiko kung totoo yung sinasabi ng mga sangkot na inhenyero ng DPWH. Wish lang natin talaga may maparusahan. Wag lang sana popogi lang ang mangyari dahil napakalaki ng perang involved dito mga ka-playoffs. Balikan natin si Brownlee. Yun na nga yung problema doon. Walang kumikilos para sa proseso. Or siguro, may kumikilos naman pero maraming problema yung bansa talaga. Sa kabilang side, si Boatwright kasalukuyang nasa Taiwan siya. Doon siya naglalaro sa kasalukuyan at base sa mga highlight na inilalabas niya sa kanyang IG, mukhang nag-e-enjoy naman siya doon.
Anyway, mga ka-playoffs, andyan naman ang SBP, sila ang bahala sa mga ganitong kaso, di ba? Sigurado naman tayo na may tatapikin sila dito sakaling magkaproblema si Justin sa mga susunod na bakbakan ng Gilas. Katulad na sinabi natin, andyan pa naman si Kwame at si Jordan Clarkson. So, depende na lang sa SBP kung sino yung tatapikin nila sa oras na magkaproblema kay Justin sa hinaharap. Habang delikado ang magiging kampanya ng Gilas bunga ng kalagayan ni Justin Brownlee at Benny Boatwright, umugong naman ang kolum ni Homer Sison tungkol sa posibilidad na pagpasok ni Sistan sa TNT Tropang 5G. Narito ang report. Tutukan natin ang sinabi ni Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Alam naman ng lahat na gusto talaga namin siya. Ayon sa isang opisyal ng TNT, sa panayam ko sa telepono noong nakaraang Sabado. Pero binigyan din ng opisyal na ang pagkuha sa field German player ay hindi magiging madali dahil maraming balakid o proseso ang kailangan pagdaanan bago ito may sakatuparan. Obviously, magiging mahirap ang posibleng pagpasok ni Sistan sa TNT Tropang 5G ni Coach Chot Reyes, pero magiging pabor naman sa prangkisa ni MVP sa PBA, di ba? Unang-una, yung mahirap na proseso. Bakit nga ba, di ba? Well, yung rights kasi kay Sistan nasa Terrafirma. Ibig sabihin, dadaan muna sa Terrafirma ang TNT bago nila makuha ang serbisyo ni Sistan. In short, kakailanganing ligawan ni Coach Chot ang Terrafirma para sa karapatan nito kay Sistan. Tapos ng ligawan, dadaan sila sa isang trade. Siyempre, hihingi ng malaking pabor ang Terrafirma doon. Isa lang yan sa mahirap na trabahong dadaanan ng grupo ni Coach Chot Reyes, di ba? Sakali namang pumayag or magkasundo ang TNT at Terrafirma, magiging magandang karagdagan si Sistan sa TNT. Alam naman ng lahat na may mga problema ang mga big men ng hanay ni Coach Chot. Katulad ni VGR, prone na siya sa injury. Meron na siyang history ng ACL at meniscus. Si Poy Eram, kasalukuyan nagre-recover sa natamong ACL nung nakaraang conference. Bukod dyan, may edad na rin siya. 36 na, di ba? Sa panig naman ni Kelly Williams, okay pa naman talaga siya. Pero 43 years old na siya. Sa hinaharap, or posibleng hindi na rin siya magtagal sa liga, magre-retiro din siya dyan. So kung makukuha ng grupo ni Coach Chot si Sistan, malaking benepisyo yon sa kanilang hanay. May ibubuga pa siya at sa tingin ng karamihan, kaya pang makipagbasagan sa loob ng court. Base sa report ni Homer, hindi pinababayaan ni Sistan ang kanyang kalusugan. Malimit umano nakikita itong nagwo-workout. Kaya sakaling mapunta siya sa TNT, hindi na siya mahihirapang magpakondisyon ulit kahit matagal na nabakante sa bakbakan sa court. May huhugutan siya ng lakas ang ginagawa niyang workout halos araw-araw. So guys, maraming salamat.